Hello, good morning po. Nandito tayo ngayon sa cages ni Lola. 'Yun may dislocated hip na inahin natin na native pig. Inabangan natin 3 araw niya na mulang kinulong natin kasi akala namin manganganak na. Pero eto siya. So, inaabangan ko pero wala pa rin 3 araw na. Kaso nga lang napapansin namin yung lupa sa kulungan niya parang inaararo niya. So tingin namin malapit na talaga siyang manak or sobrang taba na lang kasi niya. Tingnan niyo yung dede niya sumasayad na sa lupa. So hopefully within this week manganak na rin siya. Kumbaga ang malapit na mga anak 4 mga kapatid niya yung 2 ata, pinsan niya yung isa. So 15 yung buntis. Nandito na si Lola. So ang pangalan niya Lola. 15 yung buntis na inahin natin na native pig, pero yung malapit talagang manak, yung malalaki na ang dede, 4 sila, 4 hanggang 5. So hanapin natin sana siya, pero nasa bandang alas 11 tayo, wala. Parang andun sila sa palibot. So hanapin natin ngayon yung mga ibang native pigs natin. Kagaling lang natin kanina sa pispan, nagpandaw ng talakob, nagpain kasi tayo kahapon. So yun, may mga 5 kilo tayong nahuli. Ito yung mga native pig natin, nakahilata lang sila. Yung mga cute na maliliit nandoon. So may i-discuss ko ngayon kung kikita ba ang isang baboyan or native pigs, kasi malakas sila sa pagkain, darak. So out of 40, 45, 46 sila lahat, ang kinakain nila sa isang araw nasa 750 na presyo ng darak. So ang pagbabasehan natin i-discuss ko dahil nagsama ako dati dito ng biik na siyam. Bumili kami siyam, pero maliliit. So mas mura siya kasi maliliit pero mas madami. So mga November siguro yun dati, last year or December. So nagbigay ako ng pera 22,000, nabili yung siyam. After that nagbigay ako ng pampagawa ng ng kulungan, yung mga yero, 7,000. Nagpabakod tayo ng 1,000 square meter. Tapos nagbigay ako ng 5,000 magkasunod na 2. So magkano na 'yan? 22 29 plus 10 39,000. So after that hindi ko na follow up. Lumaki sila, namatay yon 3, so 6 ang natira. Ang babae 4. Ngayon nagpadaulit ako ng 10,000, di magkano na, more or less 39, 49. So ngayon ang natira after almost 8 months, ang natira 4 na babae. Kasi yung mga lalaki kinatay namin dahil malakas kumain ng darak. Kinatay yung 2 para pambili ng feeds. So hindi ko kasi makalkulo dahil matansya, dahil isinama ko sa mga baboy ng kapatid ko. Dahil mas madami siyang baboy, bali tansyahan lang, and bayad ng nagpapakain, ambag lang ako. So more or less ang nagastos ko 70,000. Ngayon, nadisgrasya na naman yun yung isang inahin, yung buntis. Kinakasta daw, parang nakunan. So naging malungkot. Kinatay na lang para mahabol, para mabawi, kahit mabawi man lang. So may 7 laman yun tiyan, nakunan nga. So 3 na lang natitira. Makakabawi pa ba tayo or hindi na? So kung i-compute natin, kapag buntis yung 3, tapos
pagpalagay natin na 5 bawat isa, pinaka minimum po yung computation natin, bawat isa di 15 na biik. Pagkalipas ng 40 days, mabebenta na yung biik natin. Pagpalagay mo 3.5 isa, di 52,500 more or less. So yun ang magiging ano natin, return ng investment, 52,500. Ang presyo ng tatlong inahin more or less nasa 15,000 yung tatlo, di 45,000. So ang lesson learned, meron pa rin palang may kita talaga, napabayaan lang natin. Kasi kung isusuma mo yung 45,000 na presyo ng mga tatlong inahin, tapos yung anak nila na 52,000, di more or less 90,000 ang value pa ng big natin. Nakagastos tayo ng 70,000, more or less 70,000. So bayad ng nagpapakain, bayad ng darak, bayad ng pagpapagawa ng kulungan nila na temporary. So yun, so may kita ang baboy kapag mga ganitong pinapakawalan sila, nag-roaming. Pangalawa, hindi masyadong mabaho. Hindi mabaho yung paligid na katulad ng palagi yung pinapaliguan, isang kulungan lang, kasi nagda-dry. Yung mga tae nila, kinakalat nila, hindi nagiging mabaho, hindi nagiging stagnant. So ang lesson learned natin doon, dapat pala kapag buntis ang isang baboy, once na nabuntis na, isegregate mo na. Gagawa ka na ng kulungan nila. Pag pwede mong pagsamasamahin siguro yun mga puro babae, halimbawa 2, 3, 4 sa isang kulungan na area, kahit 1,500 square meter siguro or 1,000 square meter. Iwalay yun, yung mga lalaki na kumakasta sa kanila, pinipilit sila. Doon sila nakukuhanan. Kung biruin mo, kung nabuhay lahat yun 4. So kikita ako sa 4 na inahin, pwede akong kumita ng 30,000 to 50,000. Tapos yung mga kinatay, kung nabuhay sana lahat yun siyam. So kapag balak magbaboy, mas maganda siguro, yun sigurado na medyo malalaki ang biik. Kasi ang binili namin nga siyam, maliliit, mura yung presyo, less than 2,000 lang atang isa. So bibili ka usually mga 3,000, 3,500, medyo malalaki na para sigurado. Tapos yung alagaan pa namin noon, yero, nakakawala sila, tapos maliit lang. Ngayon parang relax na sila kasi maluwag na. So yun, so tingin ko dito parang maliit sila, 45 or 46 lahat sila. Parang kahit magkakasya dito siguro mga 200 na baboy. Almost half hectare po itong pinag-alagaan natin. Or 300 tingin ko. Kasi ang balak namin yung mga lalaki, paglaki, kakatayin namin. Pero biik pa lang magbebenta na tayo. Yung mga biik, babae, lalaki. Tapos kung medyo malalaki na, hindi mabebenta yung mga lalaki, ipapakapon, tapos ikakatayin or ibebenta as meat yung mga lalaki. Yung mga babae dito pa rin. So ang kakasta naman, maghahanap tayo ng mga native pigs na hindi nila kalahi, na hindi nila kamag-anak, para sila yung kakasta, para mag-cross, titibay yun lahi nila, kasi hindi pa natin nasusubuan yung magkaroon ng sakit sa kanila. So matibay, lalo na itong mga itim, matibay talaga. So yung mga nabili natin na mestizo na native pig, mga puti kasi yung mga iba or half, yun siyam dati, 4 ata yun, yun kulay itim, tapos the rest na white na. So mas matibay ang pure na native. Ang definition ng pure na native, yun talagang mataas ang tingin ko, yun mataas ang uri na yun, nakakawala sila. Tapos hinaluan pa to ng krinos mestizo na baboy ramo, kaya matibay yung mga maliliit. Ang problema, dahil nag-inbreeding, mas lumiliit sila. So yun yung experience natin ngayon. After 1 year, i-update natin yan, kasi hindi ko ma-update sa kapatid ko dahil yung baboy niya nga nag-umpisa sa 3 inahin saka 1 bulugan. Nakapagbenta na siya ng mga anak, mga nagkatay na yung mga lalaki. Ngayon yung 4 na baboy na yon,
aside dun sa mga nabenta na biik, ang mga nakatay na malalaking lalaki na, yun yung bilang nila, umabot na ng 40. So ang mahal lang kasi dito sa atin yung pagpapabakod ng hollow block. Kumbaga hindi lang naman hindi na temporary yun, tsaka hindi naman intended talaga na pangbaboy ito. Kumbaga itrinay lang ng kapatid, kaya mukhang computation na kumikita. So ang gagawin natin ngayon na susunod, may binabayaran kasi kami na nagpapakain ang baboy, 3,000 ata per month. Papakainin lang sila, uwi na sa umaga, tapos babalik sa hapon papakainin. So ang gagawin natin, magpapagawa tayo ng mga lulutoy na kangkong, yung mga gabi. Ngayon papakainin natin alternate yung mga baboy natin 3 times a week. Babayaran natin sila ng 200 kada isang luto sa isang araw. Halimbawa, so sa isang araw kung 700 worth 750 na darak, tapos babayaran natin sila yung tagapagbantay natin aside sa 3,000, 200 3 times a week is 600. Yun na maidadagdag sa sahod nila. Makakatipid tayo naman ng 500 na 3 beses sa isang linggo. Di 1.5 din yun. So yun i-try natin. So i-update ko na lang po kayo kung anong maganda, kung okay ba yung alternate na mga ganun. Kasi dito sa amin ang mga gabi libre lang, may hihinga sa kapitbahay, tapos may mga tanim tayo, haluan naman ng mga kangkong, libre din yung kangkong. Yun pagod ng magluluto, kaya bibigyan natin sila ng incentives nila na 200, kasi nga yun yung pangunguha, yung mga panghingi ng mga gabi, yun. Ngayon yung mga natin Madre de Agua, pinapatubo pa sila, napagtanim siguro tayo ng mga 200 na na mga sticks na bago, kasi yung mga pinagkuhanan natin nasa pa lang, binibilangan na 50 piraso lang dahil din naasikaso ng pagpapadami. So yan, aside dun kasi sa Madre de Agua, maganda daw dahil mataas ang protina, gustong gusto rin ng mga baboy, alternative na food nila. Tapos madaming nyog sa pispan, yung pinaglagyan namin ng pinagkuhanan namin ng alimango. So yung mga nyog na yon, ang alternate na ilalagay sa mga gabi na luluto sa kangkong para tataas yung protina pa rin, kahit mga mga ganon, mga tangkay ng mga gabi, saging. Yun itatry natin kasi malaki matitipid natin. Makakatipid tayo ng 1.5 sa isang linggo, 6,000 sa isang buwan na matitipid natin. So hanggang doon lang po, abang-abang na lang po sa update natin sa mga baboy natin, kung anong kasi i-update natin after 1 month, 2 months, ganun. So magsisingit-singit lang tayo. Yung idea na yun kung may kikitain, saka kung paano makakamura sa pagkain ng native pig. So tingnan nyo, yung paliguan nila parang nag-drain, so may butas, pero may mga dyan sa tabi niya, may mga tubigan, may mga putik. Kahit doon banda may mga tubig doon, pwedeng alagaan ng hito, kasi pinagkukuhanan namin ng mga hito dati nung bata pa kami. So medyo pumalpak tong pinagawang paliguan nila dahil nag-drain. So yan. So abangan natin kung ano po yung magandang alternative na pagkain, kung okay ba yun lulutuin na gabi, tangkay ng kangkong, mga Madre de Agua, kung ganito pa rin sila kataba, or papayat sila kapag in-introduce yung alternate 3 times a week sa kapalit sa darak. So hanggang dun lang po, bye bye po.